Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Harvey Yorks, nagkamali kayo ng inapi. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Hindi tanga si Cynthia. Alam niya na kapag kumalat na ang footage, hindi natitigil ang mga chismis at paninira. Wala kaming laban sa isa't isa. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Natarante si Cynthia. Hindi mo ba alam na ang mga babaeng tulad mo ay hindi hihigit sa maruruming daga sa kalye? Dapat sampain ka ng lahat. Dahil may mayayamang magulang kang sinusuportahan ka, sinisira mo ang reputasyon ng buong paaralan. Paparusahan kita bilang kapalit ng awtoridad ng paaralan. Ano pa bang dahilan ang kailangan ko? Napatingin si Elena Surrey kay Cynthia nang may pang-aasar. Hindi niya isisiwalat ang tunay niyang intensyon. Gayunpaman, hindi maikakaila na nag-enjoy siya sa lahat. Dumilim ang mukha ni Cynthia. Wala siyang tutulong sa kanya, at hindi niya maaga ang telepono sa mga kamay ni Selena. Ang pagsang-ayon sa kalagayan ni Elena Surrey ay katulad ng pagkakaroon ng bagong impluwensya sa kanyang sarili. Matapos may hayag ang tape, mas magiging malungkot si Cynthia kaysa dati. Ano ang dapat niyang gawin? Walang kamaalay-malay na inabot ni Cynthia ang kanyang telepono, naisip na ay dahil ang isang numero na alam niya. Pero ito na ba ang tamang oras para hayaan siyang dumating? Anong ginagawa mo ngayon? Isang pamilyar na boses ang umalangaw sa buong lugar. Automatikong napaangat ng ulo si Cynthia na halos mapayak. Sino ka? Ano ang kinalaman nito sa iyo? Sinuri ni Elena Surrey ang bagong dating na may panunuya. Kung sinusubukan niyang iligtas ang prinsesa, sukatin mo muna ang iyong kakayahan. Sa katunayan, si Harvey ay nagmamaneho ng isang Porsche noong araw na iyon. Napatingin sa kanya ang mga taong nakapaligid sa kanya. Gayunpaman, si Elena ay nagmula sa isang pamilyang Surrey. Para sa kanya, ang Porsche ay walang pinagkaiba sa ibang ordinaryong sasakyan. Hindi sumagi sa isip niya na maaaring isang makapangyarihang figure si Harvey. Cynthia, anong nangyari? Hindi pinansin ni Harvey si Elena at nagmamadaling tinanong si Cynthia tungkol sa sitwasyon. Bro-in-law, may recording siya sa phone niya. Nais niyang lumuhad ako at aminin na ako ay isang madungis na palaboy kung gusto kong burahin niya ito. Sabay sabi ni Cynthia na parang nakahanap ng pag-asa na makakapitan. Natigilan si Harvey saglit. Siya lang ang nakakaakit sa kanyang hipag. Anong karapatan ng mga babaeng ito na pagtawanan siya? Tumingon siya at malamig na tinitigan si Elena. Ibigay mo sa akin ang telepono. Ikaw ang hipag ni Cynthia. Ang maalamat na manugang. Panipit. Natural na alam ni Elena ang ilang bagay. He judged Harvey very disdainfully. Ano ang mahalaga sa isang inaalagaang tulad mo? Anong magagawa mo kung hindi kita tawagan? Naglakas loob ka bang hawakan ako? Kung gagawin mo, pagsisisihan kitang ipinanganak. Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Harvey. Bago pa makapag-react si Elena, iniunat niya ang kaliwang kamay at hinawakan ang leeg ni Elena. Malamig siyang dumura, wala akong balak makipaglaban sa isang batang babae. Siyempre, kung hindi mo kayang mangatwiran, wala akong pakialam na pilayin ka dito. Panipit. Hindi inaasahan ni Elena na ang maruming manugang na ito ay maglakas loob na hawakan siya. Ginawa pa niya ito sa publiko. Napakawalang ingat. Ikaw, bitawan mo ako. Napasigaw si Elena, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kilala mo ba kung sino ako? Hindi ka mahalaga sa akin. Ang mahalaga ay na-provoke mo ang aking bayaw. Panipit. Sabi nga, kinaladkad ni Harvey si Elena at inagaw ang telepono sa kamay niya. Binura niya ang recording sa telepono ng walang pag-aalinlangan, pagkatapos ay sinira ang telepono sa kalahati gamit ang kanyang kabilang kamay at agad itong itinapon sa pinakamalapit na basurahan. Binitawan niya si Elena mula sa pagkakahawak niya, itinapon siya sa lupa. Maya-maya, dinala niya si Cynthia sa Porsche. Namuo ang mga bituin sa mga mata ni Cynthia. Ang gwapo kaya ni Kuya. Hindi na pinaandar ni Harvey ang makina nang sumakay na sila ni Cynthia sa sasakyan. Sa halip, kumunat ang noo nito sa kanya. Cynthia, sabihin mo sa akin kung anong nangyari.
Bakit ka pinili ng mga babae? Nakonsensya si Cynthia sa tanong niya. Ate, naaalala mo ba ang sitwasyon ng KTV? Hindi na ako nakasama ng mga kaklase ko pagkatapos noon. Panipi. Ngunit ang lalaking ito na si Zane ay patuloy na humahabol sa akin. Ilang beses niya akong inamin sa publiko, ngunit sa bawat pagkakataon ay tinatanggihan ko siya. Panipi. Si Elena ay nagsimulang magalit sa akin dahil doon. May narinig akong chismis na nagsasabing gusto niya si Zane. Pinasahe ni Harvey ang kanyang mga kilay, huminto pagkatapos pakinggan ang lahat. Ilang sandali pa ay naalala niya kung sino si Zane Shaw. Di ba siya yung batang nabangga ko nung iuwi ko si Cynthia from KTV? At itong anak ni Elena. Ano ito? Sinetren sa pagitan ng mga kaklase. Paano umabot sa puntong ito ang isang napakasimpleng bagay? Napaisip si Harvey. Mula sa nakita niyang ginawa ni Elena ngayon, hindi kailangang maging sobrang sukdulan ang maliit na dramang ito ng estudyante sa high school. Sagot ni Cynthia na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, si Elena naman. Paulit-ulit niyang pinag-uusapan kung paano siya nanggaling sa isang first class na pamilya, ang mga Surrey, at nakarapat dapat lang akong maging lingkod niya. Gayunpaman, naglakas loob akong nakawin ang kanyang asawa. Kaya ayaw niyang pumasok sa paaralan, kailanman. Narinig ko na ang board of directors sa paaralan ay nagtatrabaho din sa ilalim ng pamilya Surrey. Hindi niya lang ako pinilit na lumuhad, gusto niya akong paalisan sa school. Nang marinig ko si Cynthia, umasim ang ekspresyon ni Harvey. Kung ito ay purong usapin ng maliit na selos sa pagitan ng mga batang babae, ang mga bagay ay magtatapos dito. Ngunit si Elena ay nagmula sa isang pamilyang Surrey. Handa siyang pilitin si Cynthia na palabasan sa paaralan dahil sa maliit na bagay na ito. Madali lang sana para kay Harvey na humanap ng ibang school para kay Cynthia sa isang salita lang mula sa kanya, pero hinaharas ng kabilang partido si Mandy Zimmer. Hindi niya kayang umupo at panuurin ang hipag na nasasaktan. Walang sinabi si Harvey. Sa halip, agad niyang pinaandar ang makina at pinaandar pabalik sa school grounds ang sasakyan. Karaniwang hindi pinapasok ng paaralan ang mga sasakyan sa labas, kaya naman hindi itinataas ng mga security guard ang mga barikada sa pasukan. Walang pakialam si Harvey at binilisan niya ang pagtakbo. Isang malakas na putok ang maririnig habang pinalipad ang barrier rod. Napanganga ang security guard habang papasok sa school grounds ang Porsche ni Harvey. Sino yan? Walang pakialam ang taong iyon sa mga patakaran ng paaralan. Ang kotse ay dapat na nagkakahalaga ng hindi bababa sa $100,000. Hindi ba siya nagagalit na sira ang sasakyan niya ngayon? Hindi ba sumakay si Cynthia Zimmer sa kotse noon? Ito ba ang napapabalitang mayaman na matanda? Panipi. Sirit. Maging ang mga mayayaman ay pumapasok sa mga paaralan ng walang dahilan sa mga araw na ito. Hindi ba alam ng lalaking iyon kung sino ang board of directors ng school na ito? Magkakaroon tayo ng magandang palabas na mapapanood sa lalong madaling panahon. Malapit nang mapatalsik si Cynthia. Narinig kong kinuha din ng lalaki ang cellphone ni Lady Surrey. How dare he still act so arrogantly after provoke the Surrey family? Tapos na si Cynthia, at walang pinagkaiba ang lalaki. Kahit na ang first in command ng Buckwood ay kailangang magbigay ng respeto sa board of directors ng paaralan. Sila ay magiging sapat na mabuti. Hindi na kailangang ipatawag ang mga Surrey dito. Tama, nagdadrive lang siya ng Porsche, pero iniisip niya na magagawa niya ang lahat ng gusto niya. Ang isang tao na hindi pa nakikita kung paano gumagana ang mundo ay kailangang parusahan ng naaayon. Sa silid ng pagpupulong ng paaralan, dumalo ang principal at ilang board of directors, kasama ang class teacher ni Cynthia at mga magulang ni Zane Shaw. 883. Ang guro ng klase ay nagsuot ng mahigpit na ekspresyon. Alam niyang kahit transfer student si Cynthia. Si Cynthia ay sobrang masipag at masigasig na estudyante. Buong puso niyang tinutulan ang ideyang paalisin si Cynthia. Punong guro, ang sitwasyon ay isang hindi pagkakaunawaan lamang ng mga disipulo. Hindi mo maaaring sipain ang isang magaling na estudyante dahil sa isang bagay na napakaliit. Panipi. Nang marinig ang bulalas ng guro sa klase, galit na tumayo ang ina ni Zane Shaw.
Isang hindi pagkakaintindihan. Paano mo ito matatawag na hindi pagkakaunawaan? Panipi. Kahanga-hangang estudyante si Zane. Pinalaki ko siya ng pawis at luha ko. Isang karangalan para sa kanya at para sa amin na parangalan siya ni Lady Surrey. Kahit na ang mga matatanda ay alam na siya ay katugma sa kanya. Ngunit ang kawawang maliit na padyak na ito, si Cynthia Zimmer, ay gustong kunin ang lahat ng pera ng pamilya Shaw para umakyat sa social hierarchy. Kaya gusto niyang sirain ang relasyon nila. Dapat tanggalin ang mga makulat na estudyanteng tulad niya. Ang loika ay baluktot. Ang maliit na pag-iibigan sa pagitan ng mga mag-aaral ay tumaas hanggang sa puntong ito at walang kahulugan. Ang ama ni Zane Shaw, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may tiyan ng kaldero, ay umubo ng malakas at sinabing, karaniwan kaming hindi nakakaabala sa maliliit na alitan sa pagitan ng mga estudyante. Hinding-hindi namin sasabihin ang ganito sa principal. Ngunit si Cynthia Zimmer ay nawawala ng kontrol. Mukhang na-spell niya ang anak ko. Hindi ako makapaniwala na ninakaw niya ako ng ilang libong dolyar para lang ibili siya ng mga regalo. Punong guro, hindi ito maliit na halaga. Si Zane ay pinalaki ng may mahusay na disiplina mula pa noong siya ay bata. Bakit siya gagawa ng ganito kung hindi siya na-provoke ng masamang estudyante? Kaya nga sa tingin ko dapat paalisin natin si Cynthia Zimmer. Ayaw naming masira ng isang bulok na mansanas ang buong basket. Ang ama ni Zane ay kumikilos na para bang siya ay isang tunay na tao na same time na nagsisikap na mapabuti ang reputasyon ng paaralan. Sa huli, ang layunin niya ay pareho sa kanyang asawa, at iyon ay ang paalisin si Cynthia. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng pagkakataon ng kanilang anak na makasama si Elaine Surrey at umangat sa hanay ng lipunan. Isang matalim na buntong hininga ang pinakawalan ng guro ng klase, si Buyuna. Gusto niya talagang tulungan si Cynthia Zimmer. Ngunit naniniwala ang mga magulang ni Zane na ang pagnanakaw ng pera ng kanilang anak ay puro dahil ginawang posible ito ni Cynthia. Ang ilang libong dolyar ay hindi isang maliit na halaga. Ang problemang ito ay maaaring lumaki hanggang sa punto kung saan makakaapekto ito sa reputasyon ng paaralan. Hindi kayang sirain ng paaralan ang reputasyon nito dahil lang sa isang masamang estudyante. Kailangan mong bigyan kami ng makatwirang katwiran. Kung hindi mo paalisin si Cynthia ngayon, ikakalat ko ang iskandalo sa paligid. Proud na bulalas ng ina ni Zane na parang walang hiyang babae. Kapag nasira ang reputasyon ng paaralan, huwag mo kaming sisihin. Nagkatinginan ng principal at ilang board of directors. Hindi nila alam ang pasikot-sikot ng sitwasyon. Gayunpaman, dahil maaaring makaapekto ang usapin sa reputasyon ng paaralan, kailangan nilang gumawa ng desisyon. Bukod dito, ang pagpapatalsik sa isang estudyante ay isang hindi mahalagang bagay. Ang lupo ng mga direktor ay hindi kailangang gumawa ng ganoong kaliit na desisyon. Hindi na nag-isip pa ang punong guro, matapos ang kanyang desisyon. Tama, tapos na pagdesisyonan na. I-report ko kaagad ang sitwasyon. Panipi. Masaya ang nanay ni Zane, ngunit hindi siya titigil doon. Itinuro niya si Miss Yuna at sumigaw, ang guro ng klase na ito ay pinuprotektahan ang maliit na padyak na yon. Mukhang hindi rin siya mabait na tao. Sa tingin ko ay dapat na lubusang imbestigahan ng Board of Directors ang kanyang background. Baka marumi rin siya, malamang ay binili siya ng isang matandang lalaki mula sa kung saan. Dahil sa mga akusasyon ng ina ni Zane, nanginginig sa galit ang nakakaakit na Miss Yuna. Dahil sa kanyang magagandang mata at sensual na katawan, pati na rin sa kanyang mabait na puso, kung saan-saan na lang siya napagtsismisan. Ngunit si Miss Yuna ay isang taong may mabuting moral na integridad. Paano mabibili ang babaeng ganyan kung hindi pa naman siya nai-inlove? Hindi na napigilan ni Miss Yuna ang galit. Ginang. Shaw, pakisuyong panoorin ang iyong wika. Tumigil ka sa pagsasabi ng kalokohan. Kung wala kang pruweba, kakasuhan kita ng paninirang puri. I'd maanda ako. Tapos gawin mo. Walang hiya ang inasal ng nanay ni Zane. Kung hindi ka malayang babae, bakit mo pinuprotektahan ang padyak na iyon, Cynthia Zimmer? Lahat ng ito ay dahil sa isang kasuklam-suklam na guro na tulad mo, kaya ang isang estudyanteng tulad ng aking anak ay nagkaroon pa ng pagkakataong ipanganak.
How dare you sue me? Hindi ka ba nahihiya? Panipit. Galit na galit si Miss Yuna. Maaari niyang matukoy kung ano ang madalas na nangyayari. Selos lang ang lahat sa pagitan ng mga estudyante, walang masamang ginawa. Ngunit ginawang baliw ng ina ni Zane si Cynthia Zimmer sa kanyang mga akusasyon. Maging si Miss Yuna ay kinaladkad sa putikan dahil sa babaeng ito. Tama na, kumunot ang noo ng punong guro. Miss Yuna, dito na natin tapusin. Nakapagdesisyon na tayo. Hindi nasisiyahan si Miss Yuna. Gusto niyang tulungan si Cynthia pero isa lang itong guro. Limitadong awtoridad. Halos hindi niya kayang ipaglaban ang sarili niya. Tumigil ka sa pagiging guro kung mayroon kang isang pares ng mahamag na mata. Hindi ka ba pwedeng pumunta at maging may bahay? Dahil kahit paano ay nagawa mong maging isang guro, hindi mo ba makukuha ang iyong sweldo at makontento dito? Huwag nang makialam sa negosyo ng ibang tao. Kaya mo ba yon? Kilala ko ang ilan sa mga direktor na ito. Kung tatanggalin ka namin, magiging madaling gawain. Napakayabang ng nanay ni Zane. Palagi niyang iniisip na si Miss Yuna ay medyo napakaganda para sa kanyang kapakanan. Dahil sa kanyang pagseselos, lagi siyang hindi nasisiyahan kay Miss Yuna. Ngayon na sa wakas ay nakahanap na siya ng dahilan para supilan si Miss Yuna. Bakit siya susuko? Sa isang kisap mata lang, 4 o 5 karumal-dumal na paraan ang naisip niya para wakasan ang career ni Miss Yuna. Akmang bubuksan na niya muli ang kanyang bibig, isang malakas na kalabog ang umalangaw nang bumukas ang pinto ng meeting room. Pumasok sina Harvey at Cynthia. Laking gulat ng punong guro at ng iba pa. Namuhay sila ng komportable sa buong buhay nila, at hindi pa sila nakatagpo ng ganoong sitwasyon. Maging ang mga magulang ni Zane ay nagulat. Nakonsensya na sila kaya naman. Tinakot sila ng biglang boses. Bastos, sino ang nagpahintulot sa iyo na pumasok sa meeting room? Alam mo ba kung anong lugar ito? Galit na pinutok ng daliri ng ina ni Zane. Si Cynthia. Bilang tugon, pinadalhan siya ni Cynthia ng malamig na tingin. Kung isa pang pagkakataon, medyo matatakot siya. Ngunit ngayong naruroon ang kanyang hipag, hindi na niya kailangang matakot. Alam na alam niya kung sino ang kanyang hipag. Nagustuhan niya ang pagiging mataktika, ngunit hindi yun nangangahulugan na hinahayaan niya ang sinuman na maging mayabang sa kanyang harapan. Pinag-uusapan ba ninyong lahat na si Cynthia ay pinalayas? Malamig na tanong ni Harvey. Sino ka sa tingin mo, bastard? Sa palagay mo ay maaari kang pumasok dito tulad nito o hindi? Panipit. Sino ang presidente dito? Malamig na sinulyapan ni Harvey ang ina ni Zane. Napakaraming babaeng kauri niya ang nakita niya, at hindi siya mapakali sa uri niya. Ako, sinong kabarging mo sa school assembly hall ng ganito? Panipit. Tumayo ang punong guro at tinitigan ng masama si Harvey, puno ng kawalang kasiyahan. Inimbestigahan mo ba ng lubusan ang sitwasyon bago ka nagpasyang paalisin si Cynthia? Malamig na tanong ni Harvey York. Ang sitwasyong ito ay may kinalaman lamang sa mga kawani ng paaralan. Wala itong kinalaman sa iyo. Naiinis na napabalikwas ang punong guro. Saan nanggaling ang binata? How dare he question me? Anong biro? Kamag-anak niya ako. Siyempre, may kinalaman sa akin kung pakakawalan siya. Ang sino mang naninirang puri sa kanya sa harap ko ay mapapahamak. Arctic cold ang ekspresyon ni Harvey. Hindi niya na-appreciate basta ang punong guro ang umaarteng mayabang sa harapan niya. Sa pagkakataong ito, tumayo ang ama ni Zane. Amoy seafood ang katawan niya. Tinapunan niya ng masamang tingin si Harvey at sumigaw, dahil kamag-anak ka ng kawawang maliit na lalaki, kaya iminumungkahi kung kunin mo siya at scram. Wala kang lakas para hawakan ang lahat ng ito. Kung hindi ka aalis ngayon, may kalag ka rin ako sa iyo palabas dito. Kapag nangyari iyon, natatakot akong hindi ka magmukhang maganda. Tumingon si Harvey at ibinalik ang tingin sa lalaki. Ikaw ang nagpumilit na sipain palabas si Cynthia. Eksakto, malamig na tawa ng ama ni Zane. Ilang taon na ang kakilakilabot na babaeng yun. Sinubukan niyang akitin ang anak ko para lang sa pera. Nagnakaw siya ng libu-libong dolyar mula sa aking negosyo at ginamit ang lahat ng pera na iyon upang bilhin ang kanyang mga regalo. Ngayon nandito ka na, hayaan mong babalaan kita.
Kung hindi mo kami babayaran ngayon ng 76,000 dolyar, huwag mo nang isipin ang pag-alis dito. Malamig na ngiti ang sagot ni Harvey. Paano ang kawalan ng disiplina ng iyong pamilya ay may kinalaman kay Cynthia? Ano ang kinalaman ng anak mo sa pagnanakaw ng pera para sa mapanlinlang na layunin kay Cynthia? Binalaan kita, kailangan mo akong bigyan ng tamang katwiran. Kung hindi, masisiguro ko sa iyo na higit sa 76,000 ang mawawala sa iyo. Sa sinabi ni Harvey, napabuntong hininga ang ama ni Zane at tumawa. Isang katwiran. Dapat ko bang bigyang katwiran ka? Papaalalahanan kita, magbabayad ka na rin at humingi ng tawad tapos scam, panipit. O ipatawag ko ang punong guro ng pulis para arestuhin ka. Kapag dumating ang inspector, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong pagsisihan ito. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 886. Tumawa ng walang katatawanan si Harvey. Tinatakot mo ako sa pulis ngayon. Takot ako. Mukhang naniwala ang punong guro sa bawat sinabi mo para itaboy si Cynthia. Mukhang maganda ang relasyon mo sa school. Nag-donate ka na ng kaunting pera sa paaralan, hindi ba? Panipit. Chursk. Hindi ko inaasahan na ang isang lalaking mukhang walang laman ay magkakaroon ng napakaraming katalinuhan sa kanya. Panipit. Dahil alam mo ang tungkol sa relasyon sa pagitan namin ng paaralan, bakit hindi ka magbayad ngayon? Kumagalpak ng tawa ang papa ni Zane. Sa huli, ang pera ay kapangyarihan. Naglagay siya ng napakalaking halaga ng sponsorship fee para sa paaralan ng kanyang anak. Sa ganitong sitwasyon, natural na kakampi ang principal. Gayunpaman, ang kaawa-awang taong ito ay lumitaw ng wala sa oras at nang ahas na makipaglaban sa isang mayamang tao sa ganitong paraan. Hinahanap lang ba niya ang kanyang kamatayan? Muli siyang tinignan ng malamig ni Harvey. Pagkatapos, ibinaling ni Harvey ang kanyang tingin sa punong guro. Bibigyan kita ng sandali, may pagkakataon ka pang bumalik sa iyong desisyon. Panipit. Hindi na ako makapaghintay. Kapag natapos na ang oras, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon na magmakaawa ulit sa akin. Kumagalpak ng tawa ang ama ni Zane. Idiot ka ba? Hindi pa ba nagawa na ang desisyon? Sa tingin mo ba susuportahan ka ng principal? Panipit. Siyempre, walang ideya ang punong guro kung sino si Harvey York. Pero alam niya na hindi lang malaking kontribusyon ang ginawa ni Zane Shaw sa paaralan. Kilala rin niya ang principal ng school. Dagdag pa, ang chairman ay mula sa pamilya Surrey, kaya ang conclusion kung paano malulutas ang bagay na ito ay naitakda ng maaga. Imposibleng baguhin ito. Sa sandaling iyon, malamig na nagsalita ang punong guro, wala akong pakialam kung sino ka, ngunit ang mga resulta ngayon ay hindi magbabago sa anumang paraan. Si Cynthia Zimmer ay pinalaya sa ating paaralan, at tungkol sa usapin ng iyong pagpasok sa paaralan, may kapangyarihan akong humingi ng legal na pananagutan mula sa iyo. At malulutas mo ang sarili mong problema sa pananalapi kasama si Zane Shaw. Nanlamig ang mukha ni Harvey habang pinag-aaralan ang mukha ng iba pang miyembro ng Board of Directors ng paaralan. Kaya lahat ba kayo dito ay pareho ang tingin sa kanya? Ikaw bastard, sa tingin mo ba mababago mo ang desisyon natin sa pamamagitan ng pagpasok sa meeting room natin dito? You should go and ask kung hindi mo pa rin kilala kung sino kami. Kahit anong status ang hawak mo, hindi mo maaapektuhan ang resulta ng usaping ito. Mabuti pang bumawi ka ngayon at humingi ng tawad bago ka makaalis dito. Kung hindi, ginagaranti ako kayong lahat ay hindi makakapag-aral kahit saan sa Buckwood. Wala ni isa sa kanila ang natakot kay Harvey. Sa kanilang mga mata, ang mapusok na kabataang ito ay maaari lamang maging isang mayamang tagapagmana. Gaano kahalaga ang isang mayamang tagapagmana sa kanilang isipan? Sila ang may hawak ng tunay na kapangyarihan. Samantala, medyo nagpapanik na si Cynthia. Kung tutuusin, estudyante pa lang siya, at kahit alam niyang pambihira ang kanyang bayaw, ang problema ay hindi siya sigurado kung may impluwensya ba ang kanyang kapangyarihan sa sistema ng edukasyon. Natatakot siya na hindi siya makapag-aral sa anumang paaralan.
Ate, kalimutan na natin iyon at umalis na tayo. Pagmamakaawa ni Cynthia sa mahinang boses. Tignan mo yun. Hindi bababasa ang maliit na asong ito ay alam kung ano ang gagawin. Paalisin kami dito, at ngayon ay nasa mabuting kalagayan ako upang hindi hilingin sa iyo na bayaran kami para sa pera. Kung matigas pa rin ang ulo mo dito, hindi ko gagawin ganoon kadali ang pagtumbas sa atin ng pera. Kukunin ko ang isang tao na hatiin ang iyong mga binti sa kalahati. Si Zane Shaw at ang kanyang papa ay pawang mayabang. Kahit na nagnenegosyo sila ng safe foods, may mga kilala siyang taga-dark side. Ang paghahati sa binti ni Harvey ay tila isang simpleng gawain para sa kanya. Harvey chuckled, gusto mong baliin ang binti ko. Ito ay kawili-wili. Kung ganun, sana mamaya hindi ka na lumuhad sa harapan ko at magmakaawa. Pagkatapos noon ay kinuha niya ang kanyang cellphone. Nang makita ang kilos ni Harvey, hindi napigilan ng principal at ng iba pa ang tumawa ng malakas. Baliw ka, nag-iisip ka bang tumawag ng isang tao para sa tulong ngayon? Sino ang maaari mong kontakin? Young man, masyado kang walang muwang. Alam mo ba kung sino ang mamumuhunan sa likod ng ating paaralan? Panipik. Kahit na magsampa ka ng ulat sa pulisya, walang pakialam sa bagay na ito. Kung wag mo siyang pakialaman, hayaan mo siyang tumawag. Nakikita kung paano siya naglakas loob na banta tayo, dapat may kakayahan man lang siya, di ba? Labis akong nag-e-enjoy kapag ang mga taong itinuturing ang kanilang sarili na may sapat na kakayahan ay lumuhad at humingi ng tawad sa harap ko mamaya. Malamig na nakatayo doon ang ibang principal at direktor ng paaralan. Ito ang mga taong may maraming karanasan sa pakikitungo sa mga tao sa totoong lipunan. Siyempre, malalaman nila kung saan nakatayo ang mga Surrey sa Buckwood. Isa pa, ang mga Surrey ang nag-i-invest sa school. Anong pagkakaiba ang ginawa nito kahit na ang walang kabuluhang punk na ito ay nakahanap ng ilang magagandang koneksyon? Matalo pa kaya nito ang mga Surrey? Si Zane naman ay confident at cocky. Alam niya sa simula na si Cynthia at ang kanyang pamilya ay malamang na mga tao mula sa Nimhi, mga tagalabas, upang maging tumpak. Paano maaaring lumikha ng kalituhan sa Buckwood ang isang pambihirang tao na may kaunting swerte? Kabanata 887. Ilang sandali matapos ni Harvey York ang tawag, nagkaroon ng commotion sa gate ng school. Anong nangyayari ngayon? Bakit nandito rin ang school principal? May malaking nangyari ba? Tungkol ba ito sa Cynthia Zimmer na bagay? Paano ito posible? Paano magiging madaldal si Cynthia para guluhin pa ang pinuno? Gayunpaman, hindi lang ang presensya ng chairman, ang pinakamahalaga ay nang dahan-daang pumarada ang isang Audi A6 sa gate ng paaralan. Ito, si Yaren Quick mula sa Buckwood Ministry of Education, siya ang pangalawa sa command sa Buckwood Education System. Oh my God, kumusta rin ang unang commander, Team Zepeda? Anong nangyari? Ano ang dahilan kung bakit lumitaw dito nang magkasama ang dalawang dakilang tao sa sistema ng edukasyon? Tsaka bakit parang nagpapanik si chairman at yung iba? Ano ba talaga ang nangyari? Sa sandaling ito, ang buong paligid ng gate ng paaralan ay nagkakagulo, na ang lahat ay nakatingin sa hindi makapaniwala at pagkamangha. Ang Buckwood High School ay palaging nakalaan lamang para sa mga anak ng makapangyarihan at mayayaman. Ang pamumuhunan mula sa pamilyang Surrey ay ginawa pa nga ang Buckwood High School na pinakasikat na paaralan sa Buckwood. Hindi mabilang na mga dignitaryo at maharlika ang nagpadala ng kanilang mga anak upang mag-aral sa Buckwood High School. Kilala ng principal at ng school director ang mga taong iyon. Siyempre, mayabang sila sa taas ng ilong nila sa langit. Ngunit ngayon, ang hitsura ng una at pangalawang tao sa sistema ng edukasyon ay isang pambihirang tanawin na lamang. Gayunpaman, pareho silang may seryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Parang may malaking nangyari. Noon, sa meeting room, halos 10 minuto nang naghihintay ang lahat. Ang ama ni Zane Shaw ay naiinip. Little punk, ano ang iyong backup plan? Paalisin mo na siya ngayon. Kung hindi, aalis na ako. For God's sake, bakit kailangan mong gawing komplikado ang mga bagay-bagay? Kunin mo na lang si Cynthia at umalis na tayo ha. Hindi sinusubukan ng principal na maging mabait.
Hindi niya akalain na si Harvey ay maaaring magdala ng sinumang may kapangyarihan. Samantala, pumunta si Miss Yuna sa gilid ni Harvey at bumulong, "Kuya, bakit hindi na lang natin ito pabayaan? Pwede ka munang bumalik habang may iniisip pa akong iba. Hindi ko hahayaang ma-kick out sa school si Cynthia." Maraming salamat. Same time na pasasalamat ni Harvey sa kanya. Napakaraming tao dito, ngunit ang guro lamang ng klase, si Miss Yuna, ang tumulong kay Cynthia noon pa man. Siguradong maaalala niya ito. Pagkatapos noon, nag-angat ng ulo si Harvey at tumingin ng diretso sa principal. "Huwag kang masyadong magmadali. Darating din ang mga lalaki. Dapat mong kolektahin ang iyong sarili ngayon. Kung hindi, natatakot ako na ang iyong mga binti ay magiging halaya, at hindi ka makatayo ng maayos." Si Cynthia ang higit na nagdusa sa mga taong nasa eksena. Hindi naman sa hindi siya naniniwala sa kakayahan ni Harvey. Kaya lang ayaw niyang gawing malaking bagay ang maliit na bagay na ito. Paano kung wala siyang mapag-aralan? Dahil alam niya na ang board of directors ng paaralan, kasama ang absent chairman, ay mga VIP sa Buckwood Educational World, hindi sila mailigtas ng pera kung ang mga katulad nila ay nasaktan. "You little bastard, or you should tell your friends not to come again. Sabihin mo sa kanila na ang taong nasaktan mo ay walang iba kundi ako, pagkatapos ay tingnan natin kung siya ay maglakas loob na magpakita o hindi." Malamig na wika ng ama ni Zane na naiinis. Itinaas ni Harvey ang kanyang ulo, at maya-maya, maririnig ang mga yabag sa labas ng meeting room. Hearing this, Harvey replied casually, "Hindi na kailangan yan. Nandito na sila." Umayos ang tatay ni Zane at sinabing, "Anong oras? Titingnan ko kung anong klaseng tao sila." Panipi. Pagkatapos nito, ang kanyang mga mata ay nahulog sa pasukan, ngunit sa susunod na sandali ay nagulat siya. "Chief Surrey, bakit ka pumunta dito?" 888. Ang taong dumating dito ay si Stevie Surrey, isang collateral na kamag-anak ng pamilya Surrey at presidente ng Buckwood High School. Nang makita ang lalaking ito na paparating, nataranta ang ama ni Zane Shaw. Kaya itong punk backup plan ay Stevie Surrey. Kung yun ang kaso, ang bagay na ito ay medyo nakakalito. Samantala, ang iba pang mga punong guro at mga direktor ng paaralan ay automatikong umayos, na may gulat na mga mukha. Tumawa pa ang punong guro, kaya magkakaroon tayo ng friendly fire sa pagitan ng mga taong mula sa parehong pamilya dito. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap ay agad siyang napatulala ng 2 taong pumasok at sa sobrang gulat ay hindi na siya makapagsalita. Unang tao sa Buckwood Ministry of Education, Team Zepeda. Ang pangalawang in-command ng Buckwood para sa edukasyon, si Yoren Quick. Kung si Stevie Surrey lang ay hindi magiging problema, dahil lahat sila ay nanggaling sa iisang panig. Ngunit kung may nakakuha ng kanilang mga kamay sa una at pangalawang order ng Buckwood Ministry of Education dito, hindi yun isang bagay na magagawa ng sinuman. Magandang hapon sa dalawa nating amo dito. Bakit kayo? Ang punong guro ay nagsalita sa kanila habang sinusubukan niyang pakalmayan ang sarili habang naglalakad patungo sa kanila. Sinong mag-aakalang hindi agad siya pinansin ni Tim at nag-scan sa kabuuan ng kwarto bago naglakad papunta. Sa tabi ni Harvey at magalang na nagtanong, "Maaari ko bang itanong kung ikaw si Mr. York?" "Ako po," casual na sagot ni Harvey York. Nang marinig ito, agad na sinabi ni Tim nang may kabab ang loob, "Magtiwala ka, Mr. York." Ngayon lang, nag-iwan si Sir Graham ng mga tagubili na anuman ang mangyari, aayusin natin ang bagay na ito ng patas. Ang tinutukoy ni Sir Graham Tim ay walang iba kundi ang unang commander ng pamahalaan ng Buckwood, si Yoel Graham. Tinawagan siya ni Harvey at sinabing may kaunting problema siya dito sa Buckwood High School para may ipadala si Yoel. Hindi niya akalain na ipapadala niya dito ang una at pangalawang pinuno ng Buckwood Ministry of Education. Maya-maya lang, lumapit si Yoren kay Harvey at bahagyang yumuko. "Ginoo York, kung sino man ang manggahas na magkamali sa ilalim ng pamamahala ng sistema ng edukasyon ng Buckwood, anuman ang kanyang background o sino ang sumusuporta sa kanya, sisiguraduhin naming hindi na sila makakapatuloy sa paggawa sa larangang ito muli." Nang marinig ito, ang ibang mga punong guro at direktor ng paaralan ay hindi nang ahas na magsalita.
Masyadong mataas ang katayuan ng dalawang lalaki. Kahit si Stevie ay hindi naglakas loob na magpakita ng anumang kaabangan, ano ang tungkol sa kanila. Gaya ng inaasahan, pumunta sa gilid ni Harvey ang chairman na si Stevie at yumuko. Ginoo, York, kung may utos ka, susundin namin ang sasabihin mo. Hindi umiwas ng tingin si Harvey at ibinaling ang tingin sa ama ni Zane at sinabing, siguro kung ang ilan sa mga lalaking ito ay nangangahas na saktan ka. Napailing ang ama ni Zane noon. Magiging kasing dali ng pagtapak sa mga langgam para durugon sila ng ilang lalaking iyon, kaya paano kung masaktan sila? Sa pagkakataong iyon, sa sobrang takot niya ay hindi man lang siya makapagsalita. Hindi pinansin ni Harvey si Stevie habang nakaupo at naka-cross-leg sa office desk. Samantala, sinaman ang tingin ni Yaren at team si Stevie. Kahit halos mahulaan na ni Stevie ang nangyayari, malamig siyang tumingin sa principal at sinabing, "Spiel, anong nangyari?" Nanginginig ang punong guro. Nang makita ito, naunawaan na niya na dapat niyang lutisin ang bagay na ito ng patas at propesyonal sa pamamagitan ng pagsasabi ng katotohanan. Siguro sa totoo lang, maaari siyang mamatay sa mas mabuting paraan. Kung sinabi niyang walang kaparakan, natatakot siya na hindi man lang siya ilibing kung saan man siya namatay. Dahil doon, agad niyang sinagot, itong matandang ito ang nag-claim na ang estudyanteng si Cynthia ang nag-akit sa kanyang anak at nakumbinsi itong magnakaw ng pera sa bahay, kaya patalsikan natin si Cynthia Zimmer sa paaralan. Panipi. So nangyari ba ito? Nakatutok ang malamig na tingin ni Stevie sa ama ni Zane, bakas sa kanyang mukha ang hitsura ng pagpatay. Mabagsik at malamig ang mukha ni Stevie Surrey. Ano ba talaga ang nangyari? Maging tapat at ibuhos mo ang lahat. Narinig na niya mula simula hanggang katapusan ng bagay na ito, ngunit ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay gumawa ng ilang damage control para hindi makipag-ugnayan sa mga Surrey. Dahil ngayong nandito na ang una at pangalawang tao ng Buckwood Ministry of Education, kahit collateral relative siya ng pamilya Surrey, kailangan niyang magbitiw kapag hindi niya maayos na niresolba ang usaping ito. Iyan, kasalanan natin. Napaluhod ang ama ni Zane Shaw. Siya ay isang negosyante, kaya alam niya kung paano pinakamahusay na mag-react ayon sa sitwasyon. Sa isang tawag lang sa telepono, maaari niyang ipatawag ang una at pangalawang tao sa Blackwood. Ministro ng Edukasyon. Kung hindi pa rin mahulaan ng ama ni Zane kung gaano kalakas ang background ng lalaking iyon, matagal na niyang sinayang ang kanyang buhay sa pagtatrabaho sa industriya. Hindi man lang ginayuma ni Cynthia ang anak ko. Ang anak ko ang 9 love sa kanya, kaya gumastos ng malaki sa paghabol sa kanya, pero hindi niya tinanggap ang nararamdaman niya. Kaya naman umikot siya at sinira ang kanyang reputasyon. Bago dumating ang araw na ito, binigyan ko ng tabako ang prinsipal at ang ilan sa mga direktor ng paaralan para sisihin siya at paalisin sa paaralan. Mabilis na inamin ng tatay ni Zane ang lahat at isiniwalat kung ano talaga ang nangyari, ngunit hindi pa rin siya naglakas loob na pag-usapan ng tungkol kay Elena Surrey. Habang hindi niya kayang masaktan ang lalaking nasa harapan niya, hindi rin niya kayang masaktan ang pamilya Surrey. Alam na ng lahat ang katotohanan sa likod ng kwentong ito. Pero sinong mag-aakala na ganoon kalakas ang koneksyon ni Cynthia? Sa pagharap sa malamig na ekspresyon ni Stevie, mabilis na sumagot ang punong guro, "Chief, pasensya na, nagkamali kami sa pagtatasa ng buong sitwasyon. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong malilinas ang pangalan ni Cynthia pagkatapos maimbestigahan ng maayos ang bagay na ito." Sinipa ni Stevie ang punong guro, na bumagsak sa lupa. Noon lang, naglakad siya papunta kay Harvey at yumuko. "Ginoo, York, sa tingin mo ba sapat na ito?" Itinaas ni Harvey ang ulo para sumulyap sa kanya na may malamig na ekspresyon. Mukhang nalutas ni Stevie ang problemang ito ng patas, ngunit sa katunayan, ang problemang ito ay hindi nalutas ng may tiyak na wakas. Malamang na mananatiling nakakabagabag ang pangyayaring ito kahit na wala na si Stevie. Nang makita kung paano hindi nagsalita si Harvey, ang puso ni Stevie ay nahulog sa ilalim. Dahil naiintindihan niya na ang binatang ito sa kanyang paningin ay hindi kasing simple ng isang mayamang tagapagmana. Hindi siya makukontento sa ilang salita ng call iwan kay Stevie.
Sa sandaling iyon, malamig na nagsalita ang Team Zepeda, sa aking palagay, hindi na kailangang imbestigahan pa ang bagay na ito. Ito ay malinaw. Ayusin mo lang ang bagay na ito tulad ng nararapat, huwag mo nang sayangin ang oras ni Mr. York. Nang marinig ang unang utos ni Buckwood mula sa sistema ng edukasyon, ang Team Zepeda, na sabihin ito, agad na nagdilim ang ekspresyon ni Stevie. Samantala, ang mukha ng punong guro ay namutla sa isang iglap. Malinaw ang nakatagong kahulugan ng team, mas mabuting huwag nilang subukang i-drag ang bagay na ito hanggat maaari. Kailangan nilang tapusin ito at tapusin ngayon. But the thing was, kumalat na noon pa ang balitang pinalayas si Cynthia sa school. Kung babalikan nila ngayon ang desisyon nila, parang sampal na lang ito sa puri at dangal ng paaralan. At kung mas pinaghirapan pa nilang linisin ang pangalan ni Cynthia at pinarusahan pa si Zane Shaw, paano siya mananatili sa kanyang pwesto bilang punong guro? Ngunit napansin ng punong guro ang saloobin ni Harvey York, alam ng punong guro na imposibleng itago ang bagay na ito at ang mga taong nasasangkot. Tutal, nandito na ang Team Zepeda. Dagdag pa, hindi ba nila nakita kung paano hindi nang ahas na umupo si Tim at nakatayo lang doon sa unang lugar? Pagtamaan. Nang makita kung paano nag-aalangan pa rin ang punong guro, ang pangalawang in command ng sistema ng edukasyon ng Buckwood, si Yarn Quick, ay biglang tumayo at iwinagayway ang kanyang kamay para sampilan siya sa mukha at malamig na nagsalita, hindi mo ba narinig ang sinabi ng direktor ng team? Sabihin, huwag mong sayangin ang oras ni Mr. York, kung hindi, malapit nang matapos ang termino mo bilang punong guro. Oo na. Tumutulo ang malamig na pawis sa likod ng punong guro. Sa puntong iyon, hindi siya naglakas loob na tumingin kay Harvey at sa halip ay tumabi sa kanya at nag-iisip na nagtanong, o baka pwede nating ihingi ng tawad si Zane kay Cynthia. Nang marinig ito, napangiti si Harvey at nag-atubiling magsalita pa. Nakita ito ni Yarn Quick at nagpatuloy sa paghampas muli sa punong guro at malamig na nagtanong, so ito ang pinakamagandang solusyon na maiisip mo? Humingi ng tawad. Sa tingin mo malulutas mo ang problemang ito sa pamamagitan lamang ng paghingi ng tawad. Panipik. Natulala na ang punong guro sa sampal. Hindi niya inaasahan na hindi rin malulutas ng kanyang mungkahi ang problemang kinakaharap. Kaya lang tumayo si Tim at binigyan ng makahulugang tingin si Harvey bago malamig na ibinalita, hindi naman sa hindi ka pwedeng humingi ng tawad, pero kailangan mong gawin ito sa harap mismo ng bawat guro at estudyante ng paaralan. At pagkatapos ng insidenteng ito, kung maglakas loob pa rin si Zane Shaw na ay bully si Cynthia Zimmer, paalisin agad siya sa school. At saka, kung si Cynthia ay minamaltrato sa anumang paraan sa paaralan pagkatapos ng insidenteng ito, maaari kang maghanda upang magbitiw at umalis dito. Parehong nasabi ng mga amo ang kailangan nilang sabihin. Paanong hindi maglakas loob na sumunod ang punong guro? Sa kabilang banda, hindi makapagsalita ang mga magulang ni Zane. Paano nila nasabi sa harap ng mga amo na iyon? Kahit na sila ay may kaunting yaman at mababa ang tingin sa karamihan ng mga tao sa Buckwood. Pero ang problema sa pagkakataong ito, ang sinipa nila ay isang bakal. Ang metal board na ito ay masyadong matigas, at napakatigas na hindi man lang sila ng ahas na harapin ito. Nang makita ito, nagpalitan ng tingin sina Tim at Yarn bago palihim na pinunasan ang malamig nilang pawis. Hindi nila alam ang tunay na katauhan ni Harvey, ngunit kung nagawa niyang makuha si Joel Graham na personal silang ipatawag at atasan na dapat siyang bigyang kasiyahan kahit ano paman, ang antas ng katayuan ng binatang ito ay dapat na predictable. Sa oras na ito, magagawa lang nila ang gusto niya. Tumingon si Harvey kay Cynthia at nagtanong, Cynthia, ano sa palagay mo ang pamamaraang ito ng pagwawakas ng hindi pagkakaunawaan? I don't know. Ito ang unang pagkakataon ni Cynthia na makasaksi ng ganitong eksena, kaya hindi siya sigurado kung gagana ito. Tumayo si Harvey at sumagot, kung hindi ka makapagdesisyon, ako na ang magdedesisyon para sa iyo. Ngayon, hilingin sa bawat guro at mag-aaral na pumunta sa auditorium ng paaralan. Gagawin naming saksi ang buong paaralan sa paghingi ng tawad. Sa karagdagan, ang punong guro at ang direktor ng paaralan ay dapat magulat sa proseso kung paano kayo nakatanggap ng mga suhol at nalutas ang mga ito.
Kung mag-iiwan ka man ng kahit isang salita, sisiguraduhin kong mawawala kayong lahat sa mundong ito. Bagamat casual ang tono ng pananalita ni Harvey, namutla ang mga mukha ng punong guro at ilang direktor ng paaralan. Kung lumaganap ang problemang ito, talagang hindi na sila makakapagtrabaho sa sektor ng edukasyon. O dapat sabihin na ang kanilang buhay sa trabaho ay matatapos na. Ngunit ang problema ay minarkahan ng lalaking ito ang kanyang mga salita. Kung hindi nila sinunod ang mga salitang iyon, wala siyang kailangang gawin bago magbigay ng tagubilin si Tim para mawala ang lahat sa kanila. Palibhasa ay walang magawa, ang punong guro ay magagamit lamang ang sistema ng pagsasahimpapawid ng paaralan upang hilingin na ang lahat ng mga mag-aaral ay magtipon sa auditorium. Na-curious na ang mga guro at estudyante sa pagdating ng Team Zepeda at ng iba pa, kaya napuno agad ng mga tao ang auditorium. Wala pang 10 minuto matapos ang anunsyo, tungkol sa pagdating ng Team Zepeda at ng iba pa, kung kaya't napuno agad ang auditorium ng mga tao wala pang 10 minuto matapos ang anunsyo. At ng mga guro at estudyanteng naruroon ay nagchichismisan sa labas ng auditorium. Anong meron sa lahat ng ito? Marahil ay direktang ipahayag ang pagpapatalsik kay Cynthia Zimmer. Kung tutusin, wala siyang respeto sa school natin. At saka, nagpunta pa sa school namin ang sugar daddy niya, siya siguro ang nagsulsul nito. Balita ko maganda siya, pero hindi ko inaasahan na ganoon pala siya kabitik. Si Elena Surrey at iba pa ang unang dumating. Dumiretso sila sa front row dahil umaasa talaga sila na magiging ganito si Cynthia. Nakakuha pa nga si Elena na may padalhan siya kaagad ng bagong telepono. Plano niyang kunin ang video at iuwi ito para mag-enjoy sa paglilibang. Cynthia, ang asong ito. Sa tingin ba niya ay malulutas niya ang problemang ito sa paghahanap lang ng sugar daddy? Sa kabila nito, hindi niya alam na dito sa Backwood High School, kami, ang pamilyang Surrey, ang may huling say. Mula sa sandaling ginawa namin ang aming paglipat, siya ay nakatadhana na mapahamak. Hindi ba ngayon lang masyadong mayabang ang lokong iyon? Nasira pa niya ang iyong cellphone, young lady, at nagmaneho ng beat-up used car papunta sa paaralan. Sa ngayon, dapat niyang mapagtanto kung gaano kagalang-galang ang aming paaralan. Maaari nating hayaan ang chairman na humawak ng basurang ito. Bakit natin hahayaan na dumating ang numero 1 at numero 2 numero sa sistema ng edukasyon? Buti naman dumating sila. Ang ganitong uri ng rookie ay naisip na siya ang numero 1 sa mundo sa barya na yun. Actually, wala siya sa harap ng isang malaking pamilya na tulad natin. Na-curious ako, anong nararamdaman niya ngayon? Sulit ba ito para sa isang asong babae na tulad ni Cynthia? Sa oras na ito, lumakad sina Harvey at Cynthia sa entablado. Marami sa mga taga-suporta ni Elena ang nagsimulang tuya sa kanila. Cynthia, nakakahiya ka talaga sa Backwood High School. Magmadali at mawala, umisi si Elena. Tuldok. Ang kanyang mga taga-sunod sa paligid ay umalingaw din sa kanyang pahayag. Tinuro nilang lahat si Cynthia at pinagmumura, walang hiya daw. Pambihira kasi ang pagkakakilanlan ni Elena. Para siyang prinsesa sa Backwood High School. Kaya naman, kapag tinuro niya si Cynthia at sinumpa, ang iba ay magiging masama din at madadala sa emosyon ng mga kilos nito. Nimire si Cynthia ilang saglit lang matapos tumama sa entablado. May nagsabi pa na lulununin daw siya sa isang wicker basket kung sila noon. Nakakakilabot ang kutis ni Cynthia nang marinig ang mga moldito niyang salita. Wala naman siyang ginawang masama pero pinagalitan siya ng mga tinatawag niyang kaklase. Kung hindi dahil sa kanyang bayaw na dumating at nilinis ang kanyang pangalan, malamang ay napilitan siyang tumalon sa gusali ng mga iyon. Nagawa mo na ba? Bumaba ng stage si Harvey na walang pakialam. Siyempre hindi. Kung kaya niyang gawin ang isang walang hiyang bagay, bakit hindi na lang natin sabihin? Nagsisisi ako ngayon. Bakit ko siya pinapasok sa school namin nung nag-transfer siya dito? Panipi. Kumalukip si Elena at sinabing may panuya. At ikaw, sinira mo lang ang phone ko at sinakal mo ang leeg ko. Maghintay ka lang, kung makalabas ka ng Backwood High School ng ligtas ngayon, ako, si Elena Surrey, ay papalitan ang apelyido ko sa iyo. Tumawa si Harvey. Hindi niya inaasahan na may isang batang babae na maglakas loob na banta sa kanya. Hindi siya galit.
Sa halip, sinulyapan niya si Elena ng walang pakialam at sinabing, hindi ka karapat-dapat. Gumagawa siya ng kalokohan. Hindi karapat-dapat si Elena na dalhin ang apelyido ng York. Gayunpaman, ang kanyang mahinahong kilos ay ikinagalit ng munting prinsesa. Kung hindi lang dahil sa takot niya kay Harvey ay sinuntok na niya ito. Samantala, sunod-sunod na umakyat sa entablado ang Team Zepeda at ang iba pa. Team Zepeda, ang unang pinuno ng sistema ng edukasyon sa Buckwood. Kieran Quick, pangalawa sa command ng Buckwood Education System. Stevie Surrey, Quechua Buckwood High School. Listahan ng mga direktor ng lupon ng paaralan at mga punong guro ng Buckwood High School. Sa wakas, lumabas din sa entablado si Zane Shaw at ang kanyang mga magulang. Si Elena Surrey at ang iba ay nanunuya pa kay Cynthia nang dumating ang big shot. Gayunpaman, nang makita nila si Zane at ang kanyang mga magulang na umakyat sa entablado, nanlulumo, hindi nila maiwasang makaramdam ng kakaiba. Ito ay dahil kilala ang ina ni Zane bilang isang dagal na may matalas na dila. Gayunpaman, mukha siyang walang buto na tigre sa sandaling iyon. Namutla ang mukha niya, para siyang babagsak anumang oras kung umihip ang hangin. Kung titingnang mabuti, sina Tim at Yaren ay parehong may mabagsik na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Medyo nirespeto naman daw nila si Harvey habang nakatingin sa kanya. Para naman kay Stevie at sa iba pang staff ng Buckwood Middle School na nakatayo sa entablado, lahat ng kanilang mga mukha ay sobrang nakakatakot sa sandaling ito. Pinigyan ni Harvey ng masamang tingin ang ama ni Zane. Naramdaman ng lalaking napakayabang na ngayon lang natutunaw ang kanyang mga binti sa sandaling ito at lumuhod. Pagkaluhod niya ay napaluhod na lang ang misis niya na makulit at may ngiti sa labi. Si Zane naman, kanina lang siya pinatawag dito. Kaya naman, medyo na-overwhelm siya sa oras na ito. Akala niya noon ay nandito siya para magbigay ng ebidensya ng pagkakasala ni Cynthia. Gayunpaman, iba ang ipinapakita ng eksena. Sa sandaling ito, hindi napigilan ni Zane na magtanong, "Tatay, nanay, ano ang ginagawa mo? Bakit ka lumuluhod sa harap ng asong ito? Nakalimutan mo na ba ang ginawa niya sa akin? Nasa stage kami. Ang daming nanunood." Mabilis na gumising. Hihilahin na sana ni Zane ang kanyang ama nang magsalita ito. Sa labas ng entablado, mababa ang tingin sa kanila ng marami sa mga tagasunod ni Elena. "Zane, gisingin mo ang tatay mo. Siguradong pagod na siya. Tito, kailangan mong tumayo ng husto sa harap ng isang malaking tao tulad ng Team Zepeda. Siguradong kakampi mo sila." Oo, hindi ba't ang asong ito ang nagudyok kay Zane na magnakaw ng 76,000 dolyar? Kailangan nating makuha sa kanila na ibalik ang pera. Punong guro, dapat nating ipaalam sa buong komunidad ng edukasyon sa Buckwood ang tungkol sa mga usapin ngayon at hayaan si Cynthia na hamakin at hamakin ng lahat. Mukhang nanambalik ang tiwala ni Zane matapos marinig ang mga katagang iyon. Naging mayabang at energetic siya. Sa oras na ito, hiniling niya sa kanyang ama na tumayo habang inaalalayan siya. Ang hepe, si Stevie Surrey, ang punong guro, at ang iba pa ay nanunood sa eksenang ito. Grabe ang balat nila, mas masahol pa sa pagkain ng dumi. Kahit na pinlano nilang mabuti, hindi nila inaasahan na gagawin ito ni Zane. Nagdilim ang mukha ni Tim at Yaren. Ang ilang mga kasuklam-suklam na bagay ay sinabi lamang. Kung nangyari yun ayon sa plano, dapat ay kumalma na si Mr. York ngayon. Pagkatapos, magiging maayos ang lahat at babalik sa kanilang mga tahanan. Gayunpaman, ginawa ito ng batang ito, si Zane. Siyempre nahuli sila ng bantay. Medyo namutla din ang mukha ni Cynthia dahil sa inasal ni Zane. Hindi siya natatakot sa kanya. Sa kabaligtaran, naduduwal siya nang makita siya dahil kamakailan lang ay inabuso siya nito. Inabot ni Harvey at hinaplos ang ulo ni Cynthia. Isang walang pakialam na tingin ang bumagsak sa ama ni Zane. Tila nakaramdam ng titig mula kay Harvey ang papa ni Zane. Hindi siya naglakas loob na tumayo. Sa halip, hinawakan niya si Zane at idiniin sa podium. Pagkatapos, itinaas niya ang kanang kamay at binigyan ng isang malakas na sampal sa mukha si Zane. Isang sampal, nakagawa yun ng kalabog. Nagulat ang mga tao. Ito, ano ito? 873. Ang sampal na ito ay nahuli kay Zane Shaw.
Mahigit 100 sampal ang ibinigay sa kanya ng ama ni Zane gamit ang 2 kamay bago pa man siya makapagsalita. Nataman niya si Zane ng medyo mabilis at malakas. Masasabing hindi siya ganoon kakulit pagdating sa paghampas sa mga laruan ng anak ng kanyang asawa. Matapos sampilan si Zane na halos walang malay, lumuhad ang ama ni Zane sa lupa at tumalikod. Pagkatapos ay nagsimula siyang ibaba ang kanyang sarili patungo sa kung saan. Tumayo sina Harvey at Cynthia. Pasensya na, Cynthia. Sinisiraan at sinisira namin ang iyong reputasyon. Hindi mo naman niloko ang anak ko. Pinamumunuan niya ang kanyang ulo at hinahangad ang iyong kagandahan. Kaya, ginawa niya ang kanyang paraan upang asarin ka. Nangyari ang problema tungkol sa ninakaw na pera dahil sa mga problema sa pagdidisiplina ng aming pamilya. Kasalanan natin ang lahat. Ngayon, sa harap ng napakaraming guro at mag-aaral, taos-puso akong humihingi ng tawad sa iyo sa ngalan ng aming pamilya. Sana mapatawad mo kami, Panipi. Lahat ng mga guro at estudyanteng naruroon ay hindi na kayang mag-sink in sa mga salitang narinig lang nila. Maraming tao sa labas ng entablado ang nagsimulang kuskusin ang kanilang mga mata pagkaraan ng ilang sandali. Halos akala nila may nakita sila. Minasama lang ba ng ama ni Zane si Cynthia at personal na humingi ng tawad? Ito ay hindi karaniwan. Ano ang sitwasyon? Hindi ba't big boss sa seafood business ang dad ni Zane at may net worth na ilang milyon? Paano kaya lumuhad ang ganitong kalaking tao kay Cynthia? Panipi. Ito ay kalokohan. Nagdadrama ba siya? Panipi. Ang pagbuo ng plot na ito ay masyadong hindi inaasahan. Kahit na ang mga serye sa telebisyon ay hindi gaanong kawili-wili. Ano ang nangyayari? Hindi kaya mas malakas ang benefactor ni Cynthia. Kung hindi, paano hihingi ng tawad sa kanya ang ama ni Zane sa kanyang katayuan at kayamanan? Maraming tao ang tumutok kay Harvey matapos lumabas ang pahayag. Kahit na narinig nila ang tungkol sa insidente ng Porsche. Gayunpaman, ang Porsche ay daan-daang libong dolyar lamang. Sa mata ng ikalawang henerasyon ng Buckwood High School, walang kakaiba sa pangyayaring iyon. Maaaring medyo magulat sila kung si Harvey ang nagmaneho ng McLaren o Lamborghini. Ngunit sa Porsche, tiyak na hindi nila gagawin. Gayunpaman, ang mayamang ikalawang henerasyon na ito na hinamak nila ay makakatulong sa pagbalik ni Cynthia. Ito ay lampas sa imahinasyon. Let's get this straight, casual na sabi ni Harvey. Sa sandaling ito, hindi na niya kailangan pang magbitaw ng kalokohan. Ang ama ni Zane ay patuloy na humihinga sa puntong ito at mabilis na nililinaw ang mga bagay kay Harvey. Wala siyang lakas ng loob na banggitin si Elena Surrey. Bukod dito, ipinaliwanag na niya ang lahat, kabilang ang kung paano nila binabalangkas si Cynthia at kung paano nila binalik ang opinyon ng publiko laban sa kanya. Maraming tao ang nag-iisip na si Cynthia Zimmer ang asong nanligaw kay Zane Shaw at nagudyok sa kanya na magnakaw ng pera. Gayunpaman, alam ng lahat kung gaano siya ka-innocent, at kung gaano kawalan Gia si Zane at ang kanyang pamilya. Talagang indecent na kumilos ng ganito dahil lang nabigo ang isang lalaki na makuha ang kanyang babae. Naghintay ang punong guro nang matapos magsalita ang ama ni Zane tungkol sa bagay na ito, pagkatapos ay lumabas siya at same time na sinabi, mga kapwa guro, mga estudyante, tayo rin ang may pananagutan sa bagay na ito. Narinig lang namin ang isang side ng kwento dahil tinutukso kami ng tatay ni Zane ng tabako at alak. Naghanda pa kami na paalisin si Cynthia nang walang sapat na investigasyon at ebidensya. I formally apologize to Cynthia about this matter. Mula ngayon, bababa na ako bilang punong guro para ipakita ang aking sinseridad. Kahit na ayaw niyang gawin ito sa lahat ng paraan, ang pagbibitiw bilang punong guro ay ang pinakamagandang solusyon para sa kanya. Ito ay walang alinlangan na sorpresa sa maraming tao. Kinaladkad ba ang principal dahil sa pangyayaring ito? Nang matapos magsalita ang principal, lumabas din ang board of directors ng paaralan, at sinabing malaki rin ang responsibilidad nila sa usaping ito. Magbibitiw na sila ngayon at hindi nasasali sa sektor ng edukasyon sa Buckwood. Bukod sa chairman, ang principal, at ang board of directors ng Buckwood High School ay sinisi at nagbitiw din dahil sa insidenteng ito. Naging wild ang mga tao sa puntong ito. Kahit na ang ilan sa mga ignorante na tao ay may natanto sa sandaling ito.
Kung paumanhin lang ito mula sa pamilya ni Zane Shaw, malamang ay hindi na rin maitatago ang katotohanan. Gayunpaman, kahit na sinisi at nagbitiw sa tungkulin ng principal at ang board of directors ng paaralan, mukhang hindi ganoon kadali ang mga bagay. Maraming mga tao ang nagsimulang mag-isip tungkol sa pagkakakilanlan ni Harvey sa oras na ito. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na nila ang dahilan kung bakit nandito rin ang Team Zepeda. Siguro dahil sa binatang ito. Si Elena Surrey, na nasa karamihan, ay may ganap na nakakatakot na ekspresyon. Noong una ay inakala niya na si Harvey ay isa lamang ordinaryong mayamang ikalawang henerasyon. Hindi niya inaasahan na may higit pa rito. Siya ay talagang may sapat na kakayahan upang suportahan siya ng Team Zepeda at Yarn Quick. Gayunpaman, sa isip ni Elena, ang pamilya Surrey pa rin ang pinakamaimpluwensyang sa Buckwood High School. Ito ay isang ipinagbabawal na larangan kung saan kahit na ang mga tigre ay dapat lumuko, at ang mga dragon ay dapat pumulupot. Agad na dinil ni Elena ang numero ng telepono nang maisip niya ito. Ama, mayroong isang tao dito na sumusuporta sa maliit na asong iyon, si Cynthia, at nag-imbita pa ng Team Zepeda at Yarn Quick, ang numero 1 at numero ng dalawang numero ng sistema ng edukasyon sa Buckwood. Natawa naman ang nasa kabilang dulo. Ang pag-aalaga sa kapatid ni Mandy Zimmer ang ideya ng chairman. Akala ko nung una ay biro lang iyon at hindi ito magiging interesante. Ngayon ay may gustong tanungin ang aming autoridad sa Buckwood High School. Magsaya tayo kasama sila. Mahal na mga anak, pigilan nyo na lang sila, malapit na ako. Mukha namang masungit si Elena habang binababa ang telepono. Sa sandaling ito, tila tumahimik ang lahat. Biglang naglakad si Elena papunta sa podium. Sinulyapan niya si Stevie at malamig na sinabi, "Chief, sigurado ka bang totoo ang sinabi mo? Panipi, paulit-ulit mong sinasabi na sipin mo si Cynthia kalahating oras na ang nakalipas. Ngayon, umatras ka at sasabihin mong kasalanan mo ang lahat. Nagbibiro ka ba? Hindi ito ordinaryong lugar. Ito ang Buckwood High School ng pamilya Surrey. Sinasadya mong ipahiya ang pamilya Surrey sa pamamagitan ng paggawa nito. Kahit na medyo bata pa si Elena at spoiled na mula pagkabata. Nakontrol niya ang karamihan habang nagsasalita siya. Kung tutusin, galing siya sa isang first-class family. Si Stevie ay orihinal na nasa collateral line ng pamilya Surrey. Naintindihan naman niya kaagad matapos pagmasdan ng ugali ni Elena noong mga oras na iyon. Tila hindi hahayaan ng mga Surrey ang bagay na ito ng madali. Kahit na ito ay nangangahulugan ng pagkakasala sa misteryosong Mr. York, kahit na ito ay maaaring masaktan ng Team Zepeda at Yarn Quick. Gayunpaman, siya ay mula rin sa pamilyang Surrey. Bamantong hininga si Stevie at sinabing hindi nagtagal, "Yelena, bata ka pa at walang muwang." May nag-imbita ng numero 1 at numero ng dalawang numero ng sistema ng edukasyon sa Buckwood dito. Sa dalawang ito, syempre, maaari nilang pilipitin ang katotohanan sa kanilang kalooban. Mahalaga ba ang katotohanan ngayon? Nagkagulo ang mga tao matapos marinig ang sinabi ni Stevie. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi kaya napipilitin si Zane at ang iba pa na aminin ang kanilang mga pagkakamali dahil sa social pressure. Hindi kaya ganap na totoo ang mga sinasabi nila. Kabanata 875. Sa sandaling ito, lahat ng tao sa karamihan ay nagkatinginan. Hindi nagtagal, gayunpaman, ang mga tagasunod ni Elena Surrey ay mabilis na nag-react. Alam nilang lahat kung ano ang dapat nilang gawin sa puntong ito. "Cynthia, walang iya ka. How dare you ask the first and second in command of the education system to support you? Panipi. May nagawa kang mali, at hindi mo man lang inaamin. Pinilit mo pa ang kagalang-galang na punong guro na sisihin at magbitiw. Panipi. Cynthia, delinquent ka sa Buckwood High School. Paano namin hahayaan ang isang tulad mo na mag-enroll sa paaralang ito sa unang lugar? Panipi. Ang mga guro at estudyanteng hindi nakaintindi kanina ay lahat ng tinuro at minumura si Cynthia sa mga sandaling iyon. Hindi napigilan ng homeroom teacher na si Yunabo na tumayo at umungol, "Estudyante, walang kasalanan si Cynthia. Si Zane at ang kanyang pamilya ang may kasalanan." Sampal. Biglang lumapit si Elena kay Buyuna, itinaas ang kamay, at sinampal siya.
Ligaw, tumahimik ka. Alam ng lahat na tinuruan mo ang batang babae na ito. Isang batang asong babae at isang matandang asong babae. Walang hiya kayong dalawa. Saktan mo siya. Maraming estudyante ang naghagis kay Buyo na ng mga workbook, pambura at iba pa. Sinunod ang utos ni Elena na nagpa-atret sa kanya na mukhang takot na takot. Kaka-graduate lang niya at wala pang 2 taon na naging guro. Kailan pa siya nakasaksi ng ganitong eksena? Masasabi lang na masyado pa siyang walang muwang. Hindi niya maisip kung gaano ito kalakas. Ang pamilyang Surrey ay nasa Buckwood High School. Biglang lumakad pasulong si Harvey at walang pakialam sa mga tao. Marahil ay dahil sa sobrang kahanga-hanga ng kanyang aura. Ang mga estudyante ay hindi namamalayan na tumigil sa kanilang kasalukuyang mga paggalaw at hindi nang ahas na magpatuloy. Ikaw si Elena, di ba? Bibigyan kita ng pagkakataon. Humingi ng tawad kay Cynthia ngayon, at dito matatapos ang problemang ito. Casual na sabi ni Harvey na parang utos. Mabilis ding humakbang ang Zepeda team, na nagbago ng gusto ang ekspresyon, nang marinig nila ang sinabi ni Harvey. He then shouted, "Yelena, bilisan mo mag-sorry. Huwag gawing mas mahirap ang problema kaysa doon. Stevie, para sa'yo din. Hindi ka ba umaasa na ang insidenteng ito ay mamamatay?" Panipit. Takot talaga ang team ngayon. Ipinatawag siya ni Joel Graham at binigyan siya ng ganap na utos, na nagsasabi na dapat niyang ayusin ang bagay na ito ng perpekto para kay Mr. York. Kung hindi, maaari siyang umuwi at magsimulang magsasaka. Ipinapakita nito na ang pagkakakilanlan ni Mr. York ay isang taong hindi kayang pukawin ng koponan. Noong una ay naisip niya na ang lahat ay naayos na dahil sa pagbangon sa puntong ito. Gayunpaman, hindi niya akalain na gagawin ni Stevie at Yelena ang ganoong aksyon. Ang koponan ay hindi makapaghintay na sakalin sila hanggang sa mamatay sa puntong ito. Si Stevie ay mukhang walang malasakit at sinabing dahan-dahan, "Team, kahit na ikaw ang unang namumuno sa sistema ng edukasyon, mayroon pa rin ibang mga awtoridad sa Buckwood. Wala kang final say dito. Ikaw lang ang unang tao sa sistema ng edukasyon. Ikaw ay walang saysay, ngunit hindi ka rin isang mahusay na tao. Madali kang masupol ng sinuman sa pamilya Surrey. Gusto mo pa bang magkagulo sa ganyang sitwasyon?" Panipit. Yelena scoffed, "Stop talking nonsense with Tim. Malalaman niya kung paano isulat ang salitang, kamatayan, pagdating ng aking ama." Lalong sumama ang kutis ni Tim matapos marinig ang sinabi ni Yelena at Stevie. Alam niyang napakataas ng katayuan ni Mr. York. Gayunpaman, medyo nakakatakot din ang pagkakakilanlan ng ama ni Yelena. Si Sir Surrey ng pamilyang Surrey ay hindi maaaring masaktan ng kahit isang karaniwang tao. Sa sandaling ito, kahit ang mga taong tulad ni Tim ay pinawisan ng malamig. Hindi nagtagal, lumapit ang Team Zepeda kay Harvey. Pagkatapos ay sumandal siya at sinabing, "Mr. York, malamang na dumating si Sir Surrey ng pamilya Surrey. Ano ka?" Walang pakialam na sinulyapan siya ni Harvey at sumagot, "Sir Surrey. Dawson Surrey." "Oo, natatakot ka ba sa kanya?" Napakasama ng balat ni Tim, at ang kanyang mukha ay umitim. Gayunpaman, isang maliit na tango ang isinagot niya. Si Dawson Surrey ay isa sa mga may kakayahang lalaki ng pamilya Surrey. Kahit na ang unang tao sa sistema ng edukasyon sa Buckwood ay hindi nang ahas na saktan siya. "Kung gayon, hindi ka ba natatakot sa akin?" Ngumiti siya. Nagdilim ang mukha ni Tim matapos itong marinig. Masyadong kalmado ang lalaking nasa harapan niya. Ang koponan ay hindi rin ordinaryong tao. Sa sandaling ito, matapos magbago ng ilang sandali ang ekspresyon ng kanyang mukha, sa wakas ay nagngangalit siya at sinabi sa malalim na boses, "Guro York, talagang susundin ko ang utos ni Sir Graham anuman ang sitwasyon ngayon at tatayo sa tabi mo." Itinama siya ni Harvey at sinabing, "You are not standing by me. Haharapin mo lang ito ng patas." Panipit. Oo. Pangasiwaan ito ng walang pagkiling. Tumanggo naman si Tim bilang pagsang-ayon. "Kung gayon, Mr. York, ano ang dapat nating gawin ngayon?" "Maghihintay kami." Mukhang kinakabahan si Harvey. Siya ay orihinal na nagplano na pumunta at sirain ang pamilya Surrey pagkatapos niyang harapin ang bagay na ito.
Dahil ang pamilya Surrey ay lumapit sa kanya ngayon, kailangan niyang maghintay ng matyaga para sa sandaling iyon. Brother-in-law, medyo nakaramdam ng pag-aalala si Cynthia. Lumapit si Harvey at hinaplos ang ulo niya. Nakangiti niyang sinabi, huwag kang mag-alala, dahil gusto nilang sugpuin tayo gamit ang kanilang kapangyarihan, kung gayon ituturo ko sa iyo kung ano ang tunay na kapangyarihan at autoridad ngayon. Samantala, sa Surrey Manor, lumabas ng gate si Dawson na may malamig na ekspresyon. Tiyuhin. Sa may tarangkahan, bigla siyang hinarang ng isang binatang nakaputi. Panginoon, may kakaibang kislap sa mga mata ni Dawson habang nakatitig sa kanya. Gayunpaman, bahagyang yumuko pa rin siya bilang paggalang habang nagsasalita. Si Luke Surrey, kahit na siya ang ikatlong henerasyon ng pamilya Surrey, at bahagyang mas mababa ang ranggo kaysa kay Dawson. Siya ang prinsipe ng Surrey na pinili ni James Surrey. Siya ang itinalagang tagapagmana ng pamilya Surrey. Hindi man siya nasisiyahan sa prinsipe ng Surrey na ito, hindi siya naglakas loob na ipakita ito. Tila hindi mabasa ni Luke ang nasa isip ni Dawson. He then said casually, nakatanggap ako ng balita. Ang kabilang partido ay nag-imbito pa ng mga kilalang tao tulad ng Tim Cepeda at Warren Quick para lamang sa isang batang babae. Ipinapakita nito na ang pamilya Zimmer ay hindi kasing simple ng iniisip natin. Ang pamilya Zimmer ay maaaring maging malapit na nauugnay sa prinsipe ng York. Sa makatuwid, kailangan kong mabilis na tapusin ang lahat sa paglalakbay na ito. Sumagot si Dawson sa malalim na boses, huwag kang mag-alala, aking prinsipe. Napag-isipan ko na, dahil utos ito ng hepe, kukumplito ko ito sa lalong madaling panahon. Higit pa rito, nagpadala ako ng isang tao upang imbitahan ang ilang mahuhusay na tao na pigilan ng mga tao gamit ang kanilang presensya. Kung nandoon sila, kahit ang Team Cepeda ay kailangang yumuko sa harap natin. Bahagyang tumango si Luke Surrey at sinabing, kung malulutas ang lahat, tiyak na malaki ang magiging kontribusyon mo rito. Gayunpaman, kung ang lahat ay mabibigo, tandaan, kumilos ka sa iyong sariling kagustuhan. Wala sa mga ito ang may kinalaman sa pamilya Surrey. Tumalikod si Luke at umalis pagkatapos niyang magsalita. Paulit-ulit na nagbabago ang ekspresyon ni Dawson habang pinagmamasdan ang likod ni Luke. Umisi lang siya matapos mawala ang figure ni Luke, little brat, rise to power at a young age doesn't mean you can act so arrogantly. Sino ang may huling say sa pamilya Surrey pagkatapos ng insidenteng ito? Hindi pa ito napagdesisyonan. Tumalikod si Dawson at umalis pagkatapos niyang magsalita. Agad namang huminto ang isang Audi A6 sa may gate. Bumukas ang pinto ng Audi A6. Isang figure na naka-Mandarin suit ang nakaupo sa backseat at casual na nakatingin kay Dawson Surrey. Ang taong ito ay si Rain Jackson, ang pangalawang in command ni Buckwood. Ang pamahalaan ay ang taong namamahala sa sistema ng edukasyon at sistema ng kalusugan sa Buckwood. Sa madaling salita, siya ang direktang superior ng Team Cepeda. Sa oras na ito, inanyayahan siya ni Dawson na durugan si Tim hanggang mamatay. Kahit nakilala si Dawson bilang Sir Surrey, hindi siya kailanman kikilos ng mayabang at mayabang sa harap ng Jackson administration. Yumuko siya sa puntong ito at sinabing, Mr. Jackson, sorry sa biglaang pag-imbita sa iyo dito. Ito ay higit sa lahat dahil mayroong isang maliit na insidente sa Buckwood High School. Ang ilang mga tao ay umaasa sa suporta ng Team Cepeda, na mula sa Buckwood Education System at walang ingat na kumikilos doon habang nagsasalita kami. Ang pangunahing dahilan ng pag-imbita sa iyo ngayon ay para sa palabas. Hindi mo naman kailangang magpakita. Masasabi lang namin ang iyong pangalan para mapaluhod si Tim at ang iba pa at humingi ng awa. Panipid. Magalang na sabi ni Dawson, ngunit hindi ito sineryoso ni Rain. Kahit na si Tim at ang iba ay gumagamit ng napakalaking kapangyarihan sa loob ng sistema ng edukasyon sa Buckwood, wala sila bago si Rain Jackson. Sa oras na ito, tumingin siya kay Dawson at sinabing, I have come forward this time. Dapat mong malaman kung ano ang aking presyo. Panipid. Oo. Talagang susuportahan ka namin sa pakikipagkumpetensya para sa unang posisyon ng command sa Buckwood pagkatapos ng bagay na ito. Nakakapagsalita pa rin ang pamilya Surrey sa harap ni Elder Xavier at malapit sila sa pamilya Yates.
Kung magpapatuloy ang ating mga ulo, ang bagay na ito ay nasa bag. Panipik. Nakangiting sabi ni Dawson sa puntong ito. Ang presyo na kailangan nilang bayaran para hayaan si Rain Jackson, ang pangalawang in command ng Buckwood, na sumulong ay upang suportahan siya na makipagkompetensya para sa nangungunang pwesto sa Buckwood. Gayunpaman, hindi ito kawalan para sa pamilya Surrey. Ito ay dahil kung si Rain ang naging unang tao sa Buckwood, kung gayon siya at ang pamilya Surrey ay higit na hindi mapaghihiwalay. Magiging isa rin si Rain sa pinakakilalang koneksyon ng pamilya Surrey. Kaya naman, walang intensyon ng pamilya Surrey na tanggihan ang kahilingan ni Rain sa simula pa lang. Mabuti, bahagyang tumanggo si Rain at walang pakialam na sinabi, nag-imbita pa ako ng ilan pang tao na suportahan ka sa bagay na ito. Di nagtagal, lumitaw ang Audi A6 sa mga pintuan ng pamilya Surrey. Ito ang unang in command ng Buckwood Police Station, si Marvin Brown. Si Chief Inspector Brown ay kadalasang napakamapagpakumbaba. Sa lahat ng opisyal, kami lang ni Sir Yul ang makakatawag sa kanya. Ipinakilala ni Rain ang isang lalaki sa casual na pananamit kay Dawson noong panahong iyon. Mukhang reserved si Marvin, pero dahil nandito siya, ibig sabihin gusto niyang tumulong sa pamilya Surrey. Kung tutusin, para sa kanila, ang mapakinabangan ng ganoong kaliit na bagay para makakuha ng tulong mula sa pamilya Surrey bilang kapalit, what a bargain. Ito ang punong opisyal ng bayan kung saan matatagpuan ang Buckwood High School. Ito ang Chief Inspector ng Police Station kung saan matatagpuan ang Buckwood High School. Sila ang aking mga tao sa gobyerno, casual na nagsalita si Rain sa puntong ito. Gayunpaman, nagulat si Dawson. Ang gobyerno syempre ay nagbigay sa kanila ng malaking tulong. Sapat na para sabihin, halos kalahati ng paghahari ni Buckwood ay narito, salamat sa kanya. Bilang karagdagan, dumating din ang unang tao sa distritong kinaroroonan ni Buckwood. Ito ay isang tunay na lokal na gobernador, isang tunay at makapangyarihang dakilang figure. Kung magkakasama ang mga taong iyon, walang makakalaban sa kanilang lakas sa Buckwood. Sinasabing ang benefactor na si Cynthia Zimmer ay isang rich second generation, at maaari niyang imbitahan ang Team Zepeda. Pagkatapos ng lahat, ang Team Zepeda ay hindi may hahambing kay Rain Jackson. Umiti lang si Jackson Rain at sinabing matapos makitang dumating na ang lahat, nauubusan na tayo ng oras dito. Tara na, kailangan ko pang bumalik at bumalo sa pulong pagkatapos malutas ang problemang ito. Kailangan kong talakayin kung sino ang papalit sa una at pangalawang utos ng sistema ng edukasyon sa Buckwood. Hindi pa man niya nakikilala ng personal ang Team Zepeda at ang iba pa, napagpasyahan na niyang tanggalin ang mga ito. Oo, Mr. Jackson, pakiusap. Puno ng ngiti ang mukha ni Dawson Surrey. Kaagad, pinaandar niya ang kanyang sasakyan palabas, at isang grupo ng mga tao ang bumaril patungo sa Buckwood High School. Sa gate ng school, maraming tao ang nabigla nang makita nilang pumasok ang linya ng mga Audi A6. Anong nangyari? Narinig ko na ang pangalawang in command ni Buckwood, si Rain Jackson, at ang punong inspector ng Buckwood Police Station ay narito. Nandito rin si Mr. Surrey. Jeez, oo naman, maaari mong pukawin ang sinuman sa Buckwood High School, ngunit hindi ang aming anak na babae, si Elena Surrey. Ito ay nakakatakot. Kahit driver at sekretarya lang ang dinala ng mga taong ito, kinakatawan nila ang gobyerno. Sino ang nangahas na gisingin sila? Sa oras na ito, maraming mga estudyante sa auditorium. Nakatanggap din ng balita ang Buckwood High School. Marami sa mga tagasunod ni Elena ang paulit-ulit na nanunuya ng malaman na nandito sina Sir Surrey at Rain Jackson. Naisip ba ni Cynthia na kaya niyang ibalik ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pagdadala ng Team Zepeda, ang unang pinuno ng sistema ng edukasyon sa Buckwood, na inutusan ng isang mayamang pangalawang henerasyon na suportahan siya? Sa kasamaang palad, ang lakas ng pamilya Surrey ay lampas sa kanilang imahinasyon. Ano ang ibig sabihin ng poloka na nakatira sa ilalim ng bato? Ganito talaga, ang gulo ni Cynthia Zimmer ngayon. Hindi lang siya mapapalayas, pero baka kaladkarin niya ang sugar daddy niya sa tubig kasama niya. Panipik. Humph, napakamalas din nitong mayamang second generation. Bakit kailangan niyang pukawin ang aming anak na babae ng lahat ng tao?
Siguradong naghahanap siya ng kamatayan. Pero kailangan din nating magpasalamat sa kanya. Kung hindi, kailan tayo magkakaroon ng pagkakataong makilala ang napakaraming magagaling na tao? Panipi. Nagtawanan ang mga tao pagkatapos nilang magsalita. Naniniwala ang mga lalaki na tiyak na mamamatay si Harvey at ang grupo niya. Ang podium. Tumayo si Harvey habang nasa likod ang mga kamay at matiyagang naghintay. Hindi maiwasang mag-alala ni Cynthia, at sinabing, "Ate, bakit hindi na lang natin ito kalimutan?" Ang pamilya Surrey ay hindi mas mahina kaysa sa pamilya Yates. Direkta ang pahayag. Hindi kayang guluhin ni Harvey ang pamilya Yates, lalo pa ang pamilya Surrey. Umiti si Harvey at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Ang pamilya Surrey lang. Wala talaga akong pakialam sa kanila." Napabuntong hininga si Cynthia matapos marinig ang sagot niya. Maya-maya, may umuungal mula sa labas ng auditorium. Pagkatapos, itinulak ang pinto ng auditorium, at si Dawson ang unang pumasok. Malinaw ang layunin ngayong araw, at iyon ay ang ganap na lutisin ang mga usapin ngayon at mabawi ang awtoridad ng pamilya Surrey sa Buckwood High School. Talagang dudurugin niya ang sinumang maglakas loob na hamarang sa kanya. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Tim at Yaren nang makita nila si Dawson. Nagdilim ang mukha ni Tim nang makita ang mga taong naglalakad sa likuran ni Dawson. Maraming salamat Ang po. pangalawa sa opisina ni Buckwood, si Rain Jackson. Chief Inspector ng Buckwood Police Station, Marvin Brown. Ang nangungunang pinuno ng Buckwood City. Parehong natakot sina Tim at Yaren nang makita nila ang mga maimpluwensyang figure. Ang mga taong iyon ay madaling pukawin ng isang bagyo sa pinakamaliit na hakbang sa administrasyong Buckwood. Kahit na, dumating sila ngayon. Kahit na sina Tim at Yaren ang namamahala sa sistema ng edukasyon sa Buckwood, hindi sila nagkaroon ng pagkakataong makipaglaban sa mga taong iyon. Sa oras na ito, nagpalitan ng tingin ng Tim Zepeda at Yaren Quick at nakita nila ang gulat sa kanilang mga mata. Kahit na lagi nilang alam na ang isang pamilyang may pinakamataas na antas tulad ng pamilyang Surrey ay nagtataglay ng pambihirang lakas, hindi nila inaasahan na ang pamilya Surrey ay mag-iimbita ng napakaraming magagaling na tao sa isang maliit na bagay lamang. Ito ay hindi mailalarawan. Natawa sina Stevie Surrey at Elena Surrey nang makita nila ang mga ekspresyon sa mukha ni Tim at ng iba pa. Natawa rin ang principal at ang board of directors ng school na kaka-resign pa lang. Siyempre, sina Tim at Yaren, na ang saloobin ay kahanga-hanga ngayon, ay wala na ngayon kapag kaharap si Rain Jackson at ang iba pa sa puntong ito. Para bang isang daga ang nakikipag-usap sa isang pusa. Ito ay dahil si Rain ang direktang superior ni na Tim at Yaren. Wala sila sa harap ni Rain, gaano man sila kagaling sa harap ng iba. Gayunpaman, mukhang walang pakialam si Harvey nang makita niya si Rain at ang iba pa na parang mga ordinaryong tao lang mula sa kalye. Umasim ang mga kutis ni Elena at ng iba habang pinagmamasdan ang eksenang ito sa harapan nila. Lalo na nang hindi natakot si Cynthia na umiyak on the spot, mas lalong hindi nasiyahan si Elena. Cynthia, mukhang hindi mo pa rin muari ang kabigatan ng usaping ito ngayon. Hindi lang ikaw. Ang iyong pamilya ay hindi makakaligtas sa Buckwood sa hinaharap dahil sa iyo. Paulit-ulit na tumawa si Elena. Puno ng kalungkutan ang maganda niyang mukha. Nakangiting tumanggo si Harvey, puno ng kahulugan ang kanyang mga mata matapos makita si Elena at ang iba pang nakatitig sa kanya. Umisi si Stevie, munting prinsesa, huwag kang magalit. Tingnan natin kung hindi ito ang sinumang makakatawa pa mamaya. Hindi pa niya alam kung ano ang haharapin niya ngayon. Ang mga taga-suporta, ang Team Zepeda, ay walang silbi sa harap ng tunay na kapangyarihan. Di nagtagal, lumitaw sa harapan sina Dawson Surrey at Rain Jackson. Sa likod nila, naglakad si Marvin Brown kasama ang isang dosenang inspector na nakasuot ng casual na damit. Namilog ang sulok ng mga mata ni na Tim at Yaren habang pinagmamasdan ang eksenang ito. Parehas ang status ni Marvin kay Tim. Parehong leader ng kani-kanilang sistema. Gayunpaman, ang punong inspector ay may tunay na kapangyarihan. Mayroon siyang libu-libong inspector sa kanyang beck and call, at lahat sila ay may dalang mga baril. Si Tim, ang unang tao sa sistema ng edukasyon, ay hindi maihahambing sa isang malaking tao.
Samantala, kahit isang dosenang inspector lang ang dinala ng kabilang partido, mabilis pa rin silang naibaba ng kabilang partido. Higit sa lahat, ang kanilang immediate superior, si Rain, ay mukhang malamig sa sandaling ito. Ramdam ni Tim ang pamumula ng kanyang mga mata. Kung magagalit si Rain, magpatawag na lang ng meeting para tanggalin si Tim. Napabuntong hininga na lang si Rain at sinabing pagdating niya sa podium ng stage, "Sir Surrey, is it relevant to invite these people just for the sake of a big conflict between the students?" Tumawa si Dawson at sinabing, "I'm sorry about that. Ngunit palagi akong gumagawa ng mga bagay ng maingat upang maiwasan ang anumang pagkakamali." Panipi. Sa karagdagan, ang mga taong iniimbitahan ng kabilang partido, ang kanilang katayuan ay medyo mataas. Bakas ang panunuya sa mukha ni Rain. Ang katayuan ni Tim at Yaren ay talagang hindi mababa sa iba. Gayunpaman, ang dalawang tao ay wala sa harap ni Rain. Kalimutan mo na, dahil nandito tayo ngayon dapat suportahan natin si Sir Surrey. Napatingin si Rain kay Marvin habang nagsasalita. Ikinaway ni Marvin ang kanyang kamay. Dose-dose ng mga inspector pagkatapos ay nagkalat at naglakad sa ilang sulok ng entablado. Lahat sila ay malamig na tumingin kay Harvey at sa iba pa. 4 na tao lang ang kasama ni Harvey. Dapat mahuli nila siya ng buhay basta si Marvin ang nagutos. Sa oras na ito, humakbang si Rain Jackson at malamig na sinabi, "Tim Zepeda, Yaren Quick, nakalimutan mo na ba ang karaniwang itinuturo ko sa iyo? Ilang beses ko bang sinabi na hindi ka dapat kumilos ng walang ingat sa labas ng paggamit ng iyong pagkakakilanlan? Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Hindi kita mananagot basta't aminin mo ang pagkakamali mo at umalis ka dito. Kung hindi, ano ang kahihinatnin? Dapat mas kilala mo sila kaysa sa akin."